Kung patuloy kang gumigising na pagod pero wala namang malinaw na direksyon ang buhay mo, may isang masakit na katotohanan na kailangan mong marinig ngayon. Hindi kakulangan sa swerte ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang patuloy na naghihirap. May mga bagay kang araw-araw na bit-bit na unti-unting humihila pababa sa iyo nang hindi mo namamalayan, at hanggat hindi mo iyon inaalis, kahit anong sipag mo ay mananatiling mabigat ang bawat bukas. Papunta na tayo sa 2026 at hindi ito taon ng puro pag-asa lang at dasal. Ito ay panahon ng matalinong pagpili at masakit na pagbitaw. Maraming pangarap ang namamatay, hindi dahil mahirap ang buhay, kundi dahil ayaw nating iwan ang mga bagay na sumisira sa atin. Kung gusto mong umangat, may mga bagay na kailangang tuluyan mong iwan kahit masakit. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ginagawa ko ang mga video na ito para sa mga Pilipinong pagod na maging mahirap pero handang magbago. Kung isa ka sa kanila, nasa tamang lugar ka. Manatili ka hanggang dulo dahil maaring ito ang mensaheng magbabago ng takbo ng iyong taon. Ang mga susunod mong maririnig ay hindi pambula at hindi rin pampalubag loob. Ito ay mga katotohanang kadalasang iniiwasan dahil masakit tanggapin. Ngunit ang totoo, walang tunay na pag-asenso kung walang tapang na humarap sa sarili. Ang taong marunong magtanggal ng mali ay mas mabilis umangat kaysa sa taong puro dagdag lang ang alam. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 bagay na kailangan mong alisin kung ayaw mong maghirap sa 2026. Hindi ito batay sa uso, kundi sa realidad ng buhay ng karaniwang Pilipino. Ito ay gabay para sa mga taong gustong mabuhay ng payapa, may direksyon at may dignidad. Number 1. Pag-asa sa mabilis na yaman. Maraming Pilipino ang patuloy na naghihirap dahil umaasa sila sa biglaang swerte sa halip na magtanim ng disiplina na dahan-dahang nagbubunga sa paglipas ng panahon. Palaging may lihim na pagnanais na isang araw magigising kang mayaman kahit wala namang malinaw na hakbang o sistemang sinusunod araw-araw. Ang ganitong klaseng pag-iisip ay unti-unting nagpapalabo ng tamang direksyon at nagpapahina ng kakayahang magtiis sa realidad ng buhay. Habang naghihintay ka ng isang malaking himala, tahimik namang nauubos ang oras na dapat sana ay ginagamit mo sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan. Ang pag-asa sa mabilis na yaman ay kadalasang naguugat sa takot sa mahabang proseso at sa hirap na kailangang pagdaanan. Ayaw ng marami sa mabagal na pag-unlad dahil hindi agad ito nakikita at hindi agad pinapalakpakan ng iba. Ngunit ang totoo, walang matibay na pundasyon ang nabubuo kapag puro pagmamadali at shortcut ang inuuna. Ang kayamanang hindi hinubog ng disiplina at karanasan ay madaling gumuho sa unang pagsubok ng buhay. Kapag palagi kang nakatuon sa instant na tagumpay, unti-unti ring nawawala ang respeto mo sa maliliit ngunit mahalagang hakbang. Minamaliit mo ang araw-araw na disiplina dahil hindi ito dramatic at hindi agad nagdudulot ng papuri. Hindi mo namamalayan na ang tunay na pag-asenso ay tahimik, paulit-ulit, at kadalasang walang nakakapansin sa umpisa. Ang taong marunong maghintay, magtiis, at magpatuloy kahit walang kasiguraduhan, ang siyang nagiging matatag sa dulo. Maraming Pilipino ang nalulubog sa utang dahil sa walang tigil na paghabol sa mabilis na pera at maling oportunidad. Sumusugal sa mga desisyong hindi lubos na nauunawaan dahil gusto ng agarang ginhawa at mabilis na resulta. Sa huli, imbes na gumaan ang buhay, mas lalo pa itong nagiging mabigat at puno ng pagsisisi. Ang maling pag-asa ay nagiging tanikala na humihila pababa sa halip na tulay patungo sa kalayaan. Kung ayaw mong maghirap sa 2026, kailangan mong alisin ang ilusyon ng madaling yaman sa iyong isipan. Palitan mo ito ng malinaw na direksyon, makatotohanang layunin, at disiplina na kaya mong panindigan araw-araw. Tanggapin mo na ang pag-unlad ay hindi minamadali kundi pinaghahandaan sa tamang panahon. Sa sandaling bitawan mo ang maling pag-asa, doon pa lamang magsisimula ang tunay at pangmatagalang pag-angat ng iyong buhay. Number 2. Pagkukumpara ng sarili sa iba. May mga taong hindi nauubusan ng lakas, ngunit nauubusan ng kapanatagan dahil palagi nilang tinitingnan ang buhay ng iba. Sa bawat scroll at bawat kwento ng tagumpay na nakikita mo,
Unti-unting nababawasan ang tiwala mo sa sarili mong lakbayin. Hindi mo namamalayan na ang inggit ay tahimik na lason na pumapatay sa pasensya at konsentrasyon. Habang abala kang sumisilip sa buhay ng iba, napapabayaan mo ang sarili mong responsibilidad at potensyal. Sa gitna ng patuloy na pagkukumpara, nawawala ang linaw ng tunay mong layunin. Nauudyok kang gayahin ang direksyon ng iba, kahit hindi ito tugma sa kakayahan at sitwasyon mo. Nagiging pabago-bago ang desisyon mo dahil gusto mong makasabay sa takbo ng tagumpay ng iba. Sa ganitong kalagayan, hindi ka na umaabante kundi umiikot lamang sa pagdududa at panghihinayang. Maraming Pilipino ang nalulunod sa pressure dahil akala nila ay nahuhuli na sila sa buhay. Hindi nila nakikita na magkakaiba ang simula, bilis at daloy ng bawat tao. Ang labis na pagkukumpara ay nagdudulot ng pagod na hindi naman galing sa totoong trabaho. Ito ay pagod na nagmumula sa walang katapusang pakikipagkumpetensya sa mga hindi mo kailangang kalabanin. Kapag hinayaan mong kontrolin ng pagkukumpara ang isip mo, nawawala ang saya sa bawat maliit na tagumpay. Hindi mo na na-appreciate ang mga hakbang na malayo na ang narating mo. Ang bawat progreso ay nagiging kulang dahil may mas lamang sa paningin mo. Sa ganitong paraan, ang tagumpay ay nagiging multo na hindi mo kailanman mahahawakan. Darating ang panahon na mapapagod ka, kakahabol sa buhay na hindi naman para sa iyo. Kapag pinili mong tumigil sa pagkukumpara, saka mo lamang maririnig ang sarili mong direksyon. Ang tunay na pag-asenso ay nagsisimula kapag tinanggap mo ang sarili mong oras at kakayahan. Sa pagtahak sa sarili mong landas, doon mo matatagpuan ang kapayapaan at tunay na pag-angat. Number 3, pagsasayang ng oras sa walang direksyon. Sa bawat araw na lumilipas na walang malinaw na layunin, may bahagi ng buhay mo na tahimik na nawawala. Hindi mo ito agad napapansin dahil abala ka sa maliliit na aliw at pansamantalang saya. Ang oras ay patuloy na umaandar kahit hindi ka handang magpasya kung saan mo ito dadalhin. Kapag nagising ka isang araw na puno ng pagsisisi, doon mo mararamdaman ang bigat ng nasayang na panahon. Sa gitna ng kawalan ng direksyon, nagiging madali ang pagtaka sa realidad. Napupuno ang araw ng walang katapusang panunood, walang saysay na usapan at paulit-ulit na distraksyon. Akala mo ay nagpapahinga ka, ngunit sa totoo lang ay umiiwas ka sa responsibilidad. Habang tumatagal, ang kawalan ng galaw ay nagiging nakasanayan na mahirap ng iwan. Maraming Pilipino ang pagod ngunit walang malinaw na bunga ang kanilang araw-araw na ginagawa. Hindi dahil kulang sila sa sipag, kundi dahil wala silang malinaw na pinupuntahan kapag walang direksyon. Kahit gaano ka pa kasipag ay pakiramdam mo ay palagi kang nauubusan ng oras. Ang lakas ay nauubos sa paikot-ikot na gawain na hindi naman nagdadala ng pag-unlad. Kapag hinayaan mong mawala ang kontrol mo sa oras, nawawala rin ang respeto mo sa sarili. Hindi mo na pinahahalagahan ang potensyal na kaya mo sanang paunlarin. Unti-unting bumababa ang kumpiyansa dahil wala kang nakikitang progreso. Sa ganitong sitwasyon, ang buhay ay nagiging paulit-ulit at walang sigla. Darating ang sandali na kailangan mong piliin kung magpapatuloy ka sa pag-aaksaya o magsisimulang magdesisyon. Ang oras na lumipas ay hindi na maibabalik, ngunit ang mga susunod ay nasa iyong kamay pa. Kapag natutunan mong bigyan ng direksyon ang bawat araw, magsisimulang gumaan ang iyong kalooban. Sa pagkontrol sa oras, unti-unti mong mababawi ang respeto mo sa sarili at sa iyong kinabukasan. Number 4, takot sa pagbabago. May mga pangarap na tahimik na namamatay, hindi dahil imposibleng maabot, kundi dahil natakot kang magsimula muli sa isang bagong yugto ng buhay. Sa bawat pagkakataong may bagong daan na nagbubukas sa harap mo, mas pinipili mo ang pamilyar kahit malinaw na masakit at mabigat na itong dalhin. Ang takot sa pagbabago ay unti-unting nagbubulag sa iyo sa posibilidad ng mas maayos at mas makabuluhang pamumuhay. Habang patuloy kang kumakapit sa nakasanayan, dahan-dahang kumikipot ang mundo at mga oportunidad na dapat sana ay para sa iyo. Sa gitna ng ganitong takot, nagiging komportable ang pananatili sa maling sitwasyon na matagal ka nang sinasaktan. Mas nagiging madali ang magtiis araw-araw kaysa harapin ang kawalan ng kasiguraduhan ng isang bagong simula. Pinipili mong manatili kahit malinaw na walang paglago at walang direksyon ang iyong kasalukuyang kalagayan. Sa paglipas ng panahon, ang takot na hindi mo hinarap ay nagiging dahilan ng mas malalim na panghihinayang.
Maraming Pilipino ang patuloy na nananatili sa trabaho at pamumuhay na hindi na nagbibigay ng dignidad at pag-asa, hindi dahil kulang sila sa talino o kakayahan, kundi dahil natatakot silang mawalan ng kasiguraduhan sa panandalian. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay nagiging tanikala na humahadlang sa tunay na pag-unlad ng kanilang buhay. Unti-unting nawawala ang tapang na sumubok muli at matuto ng mga bagong kasanayan. Kapag palagi mong inuuna ang takot, unti-unti ring nawawala ang boses ng konsensya na gumagabay sa iyo. Hindi mo na pinakikinggan ang mga sinyalis na nagsasabing oras na para umusad at magbago ng direksyon. Ang bawat araw ay nagiging pare-pareho at paulit-ulit na pag-ikot sa parehong problema. Sa ganitong kalagayan, ang buhay ay dahan-dahang nauubos ng walang malinaw na saysay. Darating ang panahon na mauunawaan mo na ang pagbabago ay hindi kaaway, kundi pintuan palabas sa mas mabigat na sitwasyon. Kapag pinili mong humakbang kahit may kaba at takot sa dibdib, doon nagsisimula ang tunay na paglaya. Ang lakas ng loob ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang kumilos kahit hindi sigurado ang lahat. Sa pagtanggap sa pagbabago, binubuksan mo ang sarili mo sa mas maayos, mas malawak at mas makabuluhang kinabukasan. Number 5, maling paggamit ng pera. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng buong lakas, ngunit patuloy pa ring kapos dahil hindi maayos ang paghawak sa kinikita. Hindi palaging kakulangan sa sahod ang problema, kundi ang kawalan ng malinaw na kontrol sa bawat pisong lumalabas. Ang pera ay dumarating at umaalis ng mabilis kapag walang disiplina at tamang pag-unawa sa halaga nito. Sa ganitong kalagayan, kahit dumagdag ang kita ay nananatili pa ring mabigat ang buhay. Sa gitna ng maling paggamit ng pera, nauuna ang luho bago ang pangangailangan. Madaling matukso sa mga bagay na pansamantala lang ang saya ngunit pang matagalan ang bayarin. Ang bawat impulsive na desisyon ay nag-iiwan ng maliit na sugat sa kinabukasan mo. Habang inuuna ang porma at yabang, unti-unting nababawasan ang seguridad ng buhay. Maraming Pilipino ang nasasanay sa utang bilang solusyon sa kakulangan. Hindi napapansin na ang utang ay nagiging normal na bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang interes at obligasyon ay tahimik na kumakain sa kita buwan-buwan. Sa kalaunan, ang pera ay hindi na nagiging kasangkapan kundi nagiging pasanin. Kapag hindi mo kontrolado ang pera ang kumukontrol sa iyo. Ang bawat desisyon ay nakabatay sa takot at kakulangan imbes na sa plano at layunin. Nawawala ang kapayapaan ng isip dahil laging may hinahabol na bayarin. Sa ganitong sitwasyon, mahirap mag-isip ng pangmatagalang pag-unlad. Darating ang oras na mauunawaan mong ang tamang paghawak sa pera ay anyo ng respeto sa sarili. Kapag natutunan mong unahin ang pangangailangan at maghanda para sa bukas, nagsisimulang gumaan ang buhay. Ang disiplina sa pera ay hindi pagdadamot, kundi paghahanda sa mas maayos na kinabukasan. Sa tamang paggamit ng bawat kita, unti-unti mong binubuo ang kalayaang matagal mo nang hinahanap. Number 6, negatibong kaisipan at pananalita. May mga taong hindi naman kulang sa kakayahan, ngunit palaging nauuna ang pagdududa sa sariling isipan at kakayahan bago pa man subukan ang mga oportunidad na dumarating sa kanilang buhay. Sa bawat pagkakamali o maliit na aberya, mas pinipili nilang laitin ang sarili at isipin na hindi na nila kakayanin kaysa matutong bumangon, magbago at magpatuloy sa mas matibay na paraan. Ang negatibong kaisipan ay parang tahimik ngunit mapanirang tinig na araw-araw humihila pababa sa kumpiyansa at sa kakayahan mong magsimula muli. Habang patuloy mo itong pinapakinggan at pinapaniwalaan, unti-unting nililimitahan ang sarili mong potensyal at mga posibilidad na pwedeng marating sa hinaharap. Sa gitna ng araw-araw na hamon at pagsubok, nagiging ugali ang paulit-ulit na pagrereklamo, pagdadahilan at paninisi sa ibang tao o sitwasyon. Ang bawat salitang binibitawan sa hangin ay puno ng kawalan ng pag-asa at galit na hindi nakatutulong kundi nagpapabigat lamang ng puso at isipan. Hindi mo namamalayan na ang pananalita mo ay nagiging salamin ng kung paano mo tinatrato at pinapahalagahan ang sarili mo. At ang epekto nito ay dahan-dahan ngunit tiyak. Sa ganitong kalagayan, ang isip ay unti-unting napupuno ng bigat, pagod at kawalan ng kapanatagan na dapat sana ay ginugol sa positibong aksyon. Maraming Pilipino ang nasasanay sa pananalitang puno ng panghihina, takot
at kawalan ng pag-asa sa hinaharap. Palaging inuuna ang dahilan kung bakit hindi kakayanin at napapalampas ang pagkakataon kaysa makita ang posibilidad na magtagumpay at umangat sa buhay. Ang ganitong pag-iisip ay dahan-dahang pumapatay sa tapang na sumubok muli at sa lakas ng loob na harapin ang hamon ng buhay. Unti-unting nawawala ang tiwala sa sarili kahit wala namang tunay na hadlang na pumipigil sa iyong pag-unlad at tagumpay. Kapag negatibo ang laman ng isip at palaging negatibo ang pananalita, negatibo rin ang kilos at desisyon na ipinapakita sa mundo. Nagiging limitado ang pananaw at nawawala ang bukas na isipan sa mga bagong oportunidad at posibilidad na pwedeng magdala ng pag-unlad at kasiyahan. Ang bawat hamon sa buhay ay nakikita bilang banta o problema, imbes na pagkakataon para matuto, lumago at mas maging matatag. Sa ganitong paraan, ang buhay ay nagiging mas mabigat at puno ng hirap kaysa sa nararapat na maaring maging magaan at makabuluhan. Darating ang sandali na mauunawaan mong ang unang laban sa tagumpay ay palaging nasa loob ng iyong isipan at sa paraan ng pananalita mo sa sarili. Kapag pinili mong baguhin ang paraan ng pag-iisip, alisin ang negatibong pananalita at palitan ito ng positibong pananaw, unti-unti ring nagbabago ang direksyon ng buhay mo. Ang tunay na lakas ng loob ay nagsisimula sa mga salitang pinipili mong sabihin sa sarili araw-araw at sa disiplina ng iyong isip na suportahan ang iyong mga pangarap. Number 7, pagpapabaya sa kalusugan. Maraming Pilipino ang abala sa trabaho at pang-araw-araw na obligasyon, ngunit nakakalimot sa pinakamahalagang yaman na mayroon sila, ang kanilang katawan at kalusugan. Hindi nila napapansin na ang walang tigil na stress, maling pagkain at kakulangan sa pahinga ay unti-unting sumisira sa kanilang lakas at kakayahang magtrabaho. Ang katawan ay parang makina na kapag pinabayaan ay mabilis masira at mahirap nang maibalik sa dating sigla. Habang inuuna ang trabaho at pera kaysa kalusugan, unti-unting nauubos ang enerhiya na dapat sana ay ginagamit para sa mas produktibong buhay. Sa gitna ng abalang pamumuhay, madalas ang pagkain ng junk food at kakulangan sa ehersisyo ay nagiging normal na ugali. Parang maliit na detalye lamang, ngunit dahan-dahang nagiging malaking hadlang sa katawan at isipan. Hindi mo namamalayan na ang pagod at sakit na nararamdaman mo ay resulta ng pagpapabaya sa simpleng pangangalaga sa sarili. Ang bawat araw na hindi pinapahalagahan ang kalusugan ay unti-unting nagiging pasanin sa hinaharap. Maraming Pilipino ang hindi nagbibigay prioridad sa mental at emosyonal na kalusugan. Palaging inuuna ang ibang tao o trabaho bago alagaan ang sarili, kahit alam na nagkakaroon ng stress at burnout. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng pagod na hindi na kayang gampanan ng pang-araw-araw na tungkulin ng maayos. Ang katawan at isipan ay nagrereklamo sa paraang madalas hindi napapansin hanggang sa maging seryoso na ang problema. Kapag hindi pinapahalagahan ang kalusugan, lahat ng kayamanan at tagumpay ay nagiging walang kabuluhan. Walang silbi ang pera at oportunidad kung ang katawan ay hindi na kayang tanggapin at harapin ang hamon ng buhay. Ang sakit at pagod ay humahadlang sa bawat hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan. Sa ganitong sitwasyon, unti-unti mong nakikita na mas mahalaga ang pangangalaga sa sarili kaysa sa pansamantalang kasiyahan o material na bagay. Darating ang panahon na mauunawaan mong ang kalusugan ay pundasyon ng lahat ng tagumpay at kasiyahan. Kapag pinili mong alagaan ang katawan at isip sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na pahinga at ehersisyo, mas magiging produktibo at mas masaya ang bawat araw. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ay hindi simpleng disiplina, kundi pagmamahal sa sarili at sa mga taong umaasa sa iyo. Sa sandaling bigyan mo ng prioridad ang kalusugan, unti-unti mong mabubuo ang buhay na mas magaan, mas maayos at puno ng enerhiya para sa hinaharap. Kung naramdaman mo na parang bawat araw ay pare-pareho at parang walang katapusan ang hirap, panahon na para magising at harapin ang katotohanan tungkol sa buhay mo. Hindi sapat ang maghangad lang ng pagbabago, kailangan mo itong isabuhay at sundan ang mga hakbang na tunay na magdadala sa iyo sa tagumpay at kasaganaan. Ang 7 bagay na ating tinalakay ay hindi lamang simpleng payo kundi gabay para sa bawat Pilipinong gustong umangat sa buhay, magkaroon ng direksyon at makamit ang kapayapaan ng isip.
Kung patuloy mong yayakapin ang maling pag-asa, pagkukumpara, kawalan ng disiplina, takot sa pagbabago, maling paggamit ng pera, negatibong kaisipan at pagpapabaya sa kalusugan, mananatili kang paikot lamang sa parehong problema. Ngunit tandaan, bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa tamang landas ay hakbang patungo sa mas maayos at mas maginhawang buhay. Hindi kailangang sabay-sabay baguhin ang lahat. Ngunit ang bawat maliit na pagbabago ay mahalaga at nagbubukas ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa swerte o biglaang milagro, kundi sa tahimik at matiyagang pagpili ng tama sa bawat araw. Kapag inalis mo ang mga hadlang na ito sa iyong buhay, doon mo mararamdaman ang tunay na ginhawa at kasiyahan na matagal mo nang hinahanap. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Sa bawat video, sisikapin kong dalhin sa iyo ang mga ideya at gabay na makakatulong sa bawat Pilipinong gustong baguhin ang takbo ng kanilang buhay at makamit ang mas maliwanag na kinabukasan. Huwag hayaang lumipas ang taon na ito na parang wala lang. Simulan mo ang pagbabago ngayon at yakapin ang bawat aral na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pamumuhay. Ang kapangyarihan para umangat at magkaroon ng magandang buhay ay nasa kamay mo at bawat desisyon ay hakbang patungo sa iyong sariling tagumpay.